Do my test. 1, 2, 3. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw na naman ng linggo. Ano po, panalangin natin ay patuloy na bumalik na po sa normal ang lahat. Ano po, upang patuloy tayo makapagbigay ng oras para sa ating pong Panginoon. So, ngayon po ay unti-unti na ipanalangin natin, no? Na maging maayos na po ang lahat. So, ngayon po umaga, tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. So, isa sa pinakamagandang karakter na meron tayo ay yung karakter na kung saan kahit na tayo po ay humaharap sa suliranin ay patuloy pa rin na tayo ay nagbibigay ng oras upang bigyan ng kapurihan ng ating pong Panginoon. Kasi napakahalaga ho na sa buhay po natin tayo po ay laging may oras para sa Kanya. So bago ho tayo magsimula ay aawit muna ho tayo. Awitin ko po yung To God be the glory po. To God be the glory, redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. So tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos sa Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23. So, babasahin ko po. Sabi po ng Biblia sa Proverbs chapter 23, when thou sittest to eat with the ruler, consider diligently what is before thee, and put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite. Be not desirous of his dainties, for they are deceitful meat. Labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Wilt thou set thine eyes upon that which is not, for riches raised certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven.
Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meat. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. The morsel which thou hast eaten shall thou vomit up, and lose thy sweet words. Speak not in the ears of a fool, for he will despise the wisdom of thy words. Remove not the old landmark, and enter not into the fields of the fatherless. For their Redeemer is mighty. He shall plead their cause with thee. Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shall deliver his soul from hell. My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine, yea, my reins shall rejoice. When thy lips speak right things, let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. For surely there is an end, and thine expectation shall not be cut off. Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way. Be not among winebibbers, among riotous eaters of flesh, for the drunkard and the glutton shall come to poverty, and drowsiness shall clothe a man with drugs. Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Buy the truth, and sell it not, also wisdom and instruction and understanding. The father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. For a war is a deep ditch, and a strange woman is a narrow pit. She is also lieth in wait as for a prey, and increaseth the transgressors among men. Who hath woe, who hath sorrow, who hath contentions, who hath babblings, who hath wounds without cause, who hath redness of eyes, they that tarry long at the wine. They that go to seek this wine, look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his color in the cup, when it moveth itself aright. At the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. Thine eyes shall behold strange woman, and thine heart shall utter perverse thing. Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast. They have stricken me, shalt thou say, and I was not sick. They have beaten me, and I fell it not. When shall I awake? I will seek it yet again. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanya pong salita. Po. So, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin muli. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay mananambahan, at salamat po, Panginoon, sa pong linggo na pag-iingat. Dalayan ko po na kayo po ang siyang patuloy na manguna sa amin. Tulungan kami, lalo na po sa sitwasyon na meron kami, na kung saan patuloy, Panginoon, na inilapit ko po sa inyo ang aming po bansa, Panginoon, upang magkaroon na po ng kaayusan ng lahat. At kayo po ang siyang patuloy na kumilos, Panginoon, at magbigay ng lubusan ng kagalingan upang maibalik na po sa normal ang lahat. Lalo na po ang pananambahan sa inyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna sa inyo pong mga lingkod. Kayo po ay lagi niyong bigyan ng talino sa pangangaral ng inyo pong salita, maluwalhati at may taas ang pangalan niyo. At kayo po ang patuloy, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng talino sa amin. Maging sa pag-aaral, Panginoon, sa bawat salita niyo na amin po pag-aaralan, I pray, Lord God, continue to give us wisdom upang maunawaan po namin ito ng lubusan, lalo na po sa mga anak ninyo na hindi pa po nakakapanumbalik, Panginoon, sa pananambahan. Kayo po ang patuloy na kumilos at magpatibay sa kanila, at patuloy na may taas ang pangalan niyo. Salamat po sa kabutihan niyo.
Ito po yung aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. May extra kang mic. Wala yung mic ko doon. Dalawa. Interrupt mo na kita. Wala nang mag-click sa atin. Kasya ba ito, Brad? Babalik ko natin sila. Kasi inaano pa namin eh. Mic. Ito, wala ba? Dito sa ano eh. Dito sa ano ko. Hindi Tapos na ba? Wala ka pala. Testing mo muna. Balik ka. Sabi ko na nga eh. Ano? Sabi ko na eh. Pumasok. La. Low mic. Yan, yan. Ano yan? Sabi mo, may bisita ka. Nang bulabog sa'yo. Balik mo yan. Sige, Brad. Resume. Okay, magandang umaga po muli sa inyo, mga pasensya naman kayo, pagpaumanhin nyo. So, ngayon po ay ating po pag-aaralan sa faith, no? So, sabi po ng ating pong title, for we walk by faith and not by sight. So, pag ating po pinag-aralan ang salitang faith, alam naman po natin, according to the Bible, Hebrews chapter 11, sabi po ng Biblia rito. Basahin ko po sa inyo yung verse 1. Hebrews 11:1. Sabi po ng Bible, "Now faith is the substance of things hope for, the evidence of things not seen." Ang pananampalataya, pinagbulan ng mga bagay na ating inaasahan, ang patunay ng mga bagay na hindi natin nakikita. So pag sinabi kong faith, ito po yung isang bagay na pinapanampalatayanan mo kahit hindi mo pa nakikita. Meron pong dalawang uri ng pananampalataya. O faith, no? So kasi parang meron pong tinatawag na natural faith. Ito po yung karakter na meron ng isang tao na kung saan hindi niya ito pinag-isipan. Parang ganito po yan. Pag uminom ka ng tubig, no po, hindi mo iniisip po yung tubig na yon ay marumi. Basta para sa iyo, ang iniinom mo, naniniwala ka o naglalagay ka ng buong pagtitiwala na ang tubig na iniinom mo ay malinis. So kaya wala kang pag-aalinlangan sa pag-inom mo. Yun po yung isa sa tinatawag na natural faith. Nagbibigay ka ng buong pagtitiwala doon sa isang bagay na tinatanggap mo. At ganun din naman sa upuan. So yung upuan, hindi ka naman nag-iisip na baka bumagsak to, pero pag ikaw ay umupo, talagang buong todo ang pagbibigay mo ng pagtitiwala na kaya kang saluhin ng upuan na inuupuan mo. That is also one of the natural faith. And then, pag ikaw naman ay bibiyahe o sasakay ka ng sasakyan, so, binibigay mo rin yung buong mong pagtitiwala doon sa driver na nagmamaneho nito upang ikaw ay dalhin doon sa isang lugar na gusto mong puntahan. Yan po ay isang uri ng faith na po or tinatawag na natural faith. Naglalagay ka ng buong pagtitiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ngayon, sa atin po, sa Bible po, ang sabi po ng Bible, sa Hebrews
chapter 12, no po, verse 2, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith, who is for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ito po yung pagsasabi patungkol sa ating Panginoon na siya yung may akda at siya rin ang tumapos ng pananampalataya na kung saan yung ating pong ginagawang pagbibigay ng pagtitiwala sa kanyang ginawa, although hindi natin nakita na ang ating Panginoon, no, ay nabayubay sa krus or naipako sa krus, but we believe by faith, no, by faith we believe, no, na hindi natin nakita na ang ating Panginoon ay nabayubay sa krus or hindi natin nakita na hindi natin siya inabutan. But we believe na si Jesus Christ ay naparito upang ibigay ang kanyang buhay para siya ang magbayad ng ating pong mga kasalanan. Kasi sa Old Testament and the New Testament, meron po silang parehong pagtingin, no? So, ibig sabihin, yung Old Testament, during Old Testament time, yung mga Old Testament people o yung mga tao sa lumang tipan, sila ay naghahanda, no? Kumbaga, sila po ay nakatingin doon sa Bisayang darating, no? Sa tagapagligtas na darating. Sila ay nakatingin, no? Doon sa Jesus na darating upang magbigay ng kaligtasan sa lahat. Nakagaya din naman sa atin, tayo po'y nakatingin doon sa naipako na, no? Naipako na tagapagligtas, na naipako ng si Yesu Kristo. Tayo po'y nakatingin doon sa nakalipas. No? Yung Old Testament people naman, sila naman ay nakatingin doon sa paparating. Tayo po'y nakatingin sa nakalipas. As ang Old Testament people naman, nung kanilang kapanahunan, sila ay nakatingin doon sa paparating na tagapagligtas. Ngayon, pag sinabi pong tagapagligtas or Savior, gusto ko pong maunawaan ninyo mga kaibigan, no, sa lahat ng mga tao na naniniwala, no, na si Yesu Kristo ay namatay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Gusto pong maunawaan ninyo, alam ko naman na kayo ay matatalino, maiintindihan ninyo bakit tinawag siyang Savior. Kahit sinong tao, tanungin mo, bakit tinawag si Jesus Christ na tagapagligtas? Ano ba yung iniligtas ng Panginoon? Di ba? Ang sabi kasi ng Bible sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Bakit si Jesus ay kailangan mamatay para sa atin? Di ba? Kaya kung iisipin mo, kung matalino kang tao, bakit napakaraming mga tagapagturo na hindi sapat para sa kanila ang manampalataya ka lang kay Jesus? Hindi sapat para sa kanila yung ginawa ni Jesus. Sa isas magkakaroon sila maglalagay sila ng question sa mga isipan ng mga tao na, well, manampalataya ka lang sa Panginoon, ligtas ka na? Yun ang sabi ng Bible. Diba? Parang ang dating ng mga kaibigan na ang ating Panginoon, wala siyang kayang iligtas. Mali yung sinabi ng Panginoon na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung gano'n yung konsepto mo, nasasabihin mo, manampalataya ka lang. Manampalataya ka lang, maliligtas ka na, sasabihin mo kalokohan. So sino tao ang maliligtas? Ngayon gusto ko maunawaan ninyo mga kaibigan na ang ating Panginoon po ay naparito upang maghatid sa atin ng kaligtasan. Kasi sabi ng Bible sa Romans chapter 3, tingnan po natin. Romans chapter 3. Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Ayon sa nasusulat, walang matuwid,
isa. Ibig sabihin, walang perfectong tao. So kung ang kaligtasan mo ay gagawa ka ng mabuting bagay para sa ikaliligtas mo, abay, napakahirap po nun. Although gusto ko pong maunawaan ninyo na ang paggawa ng mga bagay-bagay ay mahalaga. Yung mga magagandang bagay, yan po ay magandang katangian na dapat meron tayong mga tao. Pero gusto ko pong maunawaan ninyo kung ang pagsunod, di ba? Kung ang pagsunod, no? Or kung ang good works lang ang basihan ng Diyos para sa ikaliligtas mo, abay, hindi na dapat kailangan pa na bumaba ng ating Panginoon upang magbigay ng kanyang buhay at sabihin na siya ay tagapagligtas. Kung ang lahat ng tao ay magkakaroon, no, ng kakayanan na iligtas ang kanyang sarili, ay hindi mo na dapat kailangang tawaging Savior ang Panginoon. Bakit? Kasi kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay sapat na para bayaran ang kasalanan natin, abay, hindi mo siya dapat tawaging Savior. Hindi mo siya dapat tawaging tagapagligtas, di ba? Kasi, kaya mo naman palang iligtas yung sarili mo, di ba? So ngayon dito, sabi ng Bible sa verse 23 ng Romans, verse 23, for all have sinned, no, and come short of the glory of God, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, kahit na ano pa yung pagkatao natin, mayaman, mahirap, ano man tayo, lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. It means lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. So, walang pwede, walang karapat dapat, no, na maging tagapagligtas ng kanyang sarili. Bakit? Kasi wala naman hong matuwid sa atin. Ngayon, paano may liligtas yung sarili mo? Araw-araw ng buhay natin, kahit saan ka tumingin, may kasalanan. Di ba? Kahit mag-isip ka lang, pwede ka magkasala. Di ba? So, paano may liligtas? Kaya, gusto ko po unawaan ninyo, tingnan niyo po pag sinabing si Jesus ay Savior, and then sabi ng Bible na nampalataya ka sa Kanya bilang tagapagligtas. So, itinataas mo ba ang pangalan ng Panginoon o ibinababa? Ngayon, ganito. Pag sinabi mong hindi sapat, no, na manampalataya ka lang. No, pag sinabi mo na hindi sapat yung manampalataya ka lang, at tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, anong ginagawa mo? Ibinababa mo yung kakayanan ng Diyos para iligtas ka? Ganun lang kasimple. Sino sa dalawa ang nag-e-exhort sa Panginoon o nagtataas sa Panginoon? Yung isang tao na nagbigay ng buong pagtitiwala na si Jesus ay may kakayanang magligtas? O yung isang taong nagsasabi na hindi ka maliligtas kung mananampalataya ka lang? Ibig sabihin nun, walang kakayanan ng Diyos na magligtas. Ngayon gusto ko maunawaan nyo, yung pananampalataya na meron ho tayo, tignan po natin ang sabi ng Bible. Ephesians, ito po ay talata na kung saan tinutwist, minamali po, dahil gusto ipilit kung ano yung gusto. Ngayon sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved. Yung sapagkat sa biyaya, pag sinabi kong biyaya, walang without any condition or without beauty, walang ganda, wala namang anumang ganda na nagustuhan nakita sa iyo ang Panginoon para ikaw ay biyayaan niya. Walang talino, walang galing, di ba? Unmerited favor of God or unconditional. Di ba? Yan po yung grace. Kaya sabi ko dyan, for by grace, sapagkat sa biyaya, kayo ay naligtas. Ito po yung maliwanag po, no? Pasal sa po to. Wala po dito, plus. Kundi, kaya nga may dinapuso sa dulo eh. Kasi po, ipinapakita po rito na ang lahat ng tao, no? Ay biniyayaan ng Diyos kung siya'y magkakaroon ng pananampalataya ng kaligtasan. Kaya
sabi rito, through faith sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala nang karugtong yan. Gusto ko maunawaan ninyo, maganda na ang isang tao ay gumagawa ng mabuti, pero pagdating po sa kaligtasan, kung ang basihan mo ng kaligtasan ay paggawa ng mabuti, ako na po nagsasabi sa iyo, hindi ka maliligtas. Bakit? Kasi wala ho tayong kapangyarihan na gawin na maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. No po? Kaya sabi diyan, for by grace are ye saved. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas. Di ba? Kaya nga dinugtungan, and that not of yourselves. Ngayon, pag dinugtungan mo pa yan, pag hinanapan mo pa ng ipipilit mo yung sarili mo, nakasulat na sa Bible. O wala ka namang makikita na nakasulat sa Bible na ang isang tao ay naligtas dahil sa kanyang mabuting gawa. Wala. Mas maliwanag na ipinapakita ng Biblia na ang isang tao na nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon ay naligtas. Wala ko na isulat sa Bible, o kahit na balik-baliktarin nyo yung Bible, wala ko kayo mababasa na dahil sa good works ang tao ay naligtas. Walang ganun. Ang nakalagay sa Bible, by faith. Di ba? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Gusto ko manungaan ninyo na ang kahit ng diablo po, nagpo-quote din niya ng verse. Gumagamit din po yan ng Bible. Kung mababasa niyo po sa Matthew chapter 4, si Satan ay nag-quote ng mga verses sa Bible para tuksuhin, di ba? And tignan mo, ang mangyayari sa iyo, magiging sunod-sunuran ka na lang. Hindi mo po kumbaga sa sarili mo, ikaw yung gagawa ng kaligtasan. Ngayon, paano mo gagawin yung kaligtasan mo? Kung maging faithful nga lang sa church, nahirap ka pa. Tapos gagawin mo, para ito pa yung way mo, para ikaw ay maligtas. Napakahirap nun. Mga kaibigan, sabi pa ng verse 10, verse 9, not of works, lest any man should boast. Hindi sa anumang gawa, hindi sa gawa, upang walang sino man ang pagpapuri. Kahit na ano bang gawin mo, no? Kahit na anong gawin mong mabuti. Di ba? Kasi sabi dito, not of works, hindi sa gawa. Di ba? Not of works, lest any man should boast. So, hindi sa gawa upang ang sinuman ay hindi magmapuri, hindi magmayabang. So, paano mo masasabi na ang kaligtasan? Kung baka sasabihin nila, gawin mo to para maligtas ka. Hindi naman ganun na sabi ng Bible eh. Kaya sabi ng Bible, not of works, lest any man should boast. Hindi sa gawa, hindi sa anumang gawa, upang walang sino man ang magmapuri. Maliwanag na po sa Bible yan. Hindi na ho natin kailangan dagdagan yan. Kung ikaw ay naniniwala, at gusto ko pong malawaan ninyo, let the Bible interpret itself and don't let the people interpret the Bible for you. Kasi, yan ang danger pag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. May tendency na lahat na pinakikinggan mo, sabi mo ay tama, ay tama, ay tama, ay tama. Di ba? So, napakahalaga. Kaya napakarami yung mga tao. Bumabasa sila sa galing ng mga ngaral. Hindi na sila bumabasa sa sinasabi ng Bible. Kaya tignan nyo, karamihan ng mga tao na mga nangangaral ng salita ng Diyos, di ba? Sila rin mismo, namamali-mali yung kanilang interpretasyon sa Bible. Pero hindi naman natin kailangan i-interpret ng sarili natin o hindi naman kailangan ng sarili natin ang magpaliwanag ng Bible. Hayaan natin na ang Biblia mismo ang magpaliwanag sa atin kung ano ang sinasabi. Lalo't higit pagdating sa kaligtasan, uulitin ko po, ang Diyos lang ang siyang may kakayanan na magligtas sa ating mga tao. Ang ating Panginoon lang ang siyang may kakayanan na tayo ay bigyan ng kaligtasan. Kung pagsusumikapan mo ang kaligtasan mo, ako na nagsasabi sa iyo, mahihirapan ka. Di ba?
mahihirapan ka, kaibigan. Sabi po ng Bible, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So dito pa rin, ginawa tayo. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo gumawa ng mabuti. Ang Diyos pa rin ang gumawa. Sabi rito, created, ginawa kay Kristo Jesus patungo sa mabuting gawa. Ibig sabihin po nun, nakadesenyo ang bawat tao. Nakadesenyo tayo, no, sa paggawa ng mabuti. Pero gusto kong maunawaan ninyo, sa verse 8, ipinapakita ang ating pong kakulangan. Dahil hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa pagsalansan o sa patuloy na paggawa natin ng ating mga kasalanan. Kaya ang nangyari po, ang biyaya ng Diyos ang ibinuhos niya sa atin. Ang biyaya ng Diyos ang ibinigay niya sa atin. Ang biyaya ng Diyos ang siyang magbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga tao na magkakaroon ng bukas at tunay na pananampalataya sa Kanya. Pag ang isang tao ay naligtas, mga kaibigan, may ebidensya po. No po? Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, ako, pastor, mananampalataya na ako. And then, hindi magkakaroon ng bunga. Hindi po. Ako po naniniwala na isang taong tunay na kumilala, isang tao na tunay na tumanggap sa ating Panginoon ay may buhay na binago paunti-unti. Hindi po pwede. Tingnan po natin. Sa Corinthians po. Hindi pwede na tayo po ay hindi lalakad ayon sa gusto ng Panginoon kung tunay na tayo po ay ligtas. Ang isang tunay na ligtas, gaya po ng lagi kong sinasabi sa inyo, siya po ay naghahanap ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi po na verse 17, therefore, if any man be in Christ, the person na nag-claim na siya'y tumanggap sa Panginoon, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Yung dati mong pagkatao, nung ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya at tinanggap mo ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, kaya nga ang sinumang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Di ba? So paano mo mapapatunayan? Di ba? Kasi ang nagbibigay sa atin ng pagiging bago, walang iba kundi ang ating Panginoon. Di ba? Ang tunay na nag-aatid ng pagbabago sa tao, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga sabi rito, if any man be in Christ, kung ang sino man ay na kay Kristo, he is a new creature. All things are passed away. Lahat, yung luma niyang pagkatao ay lumipas na o natatay na. Behold, all things are become new. Lahat ng bagay ay pawang-bago na. Ang patunay, the evidence that you are truly saved. Of course, the first thing na makikita is yung pagkakaroon natin ng panibagong buhay. Di ba? Kung ikaw ay na kay Kristo, of course, kung dati kang palabura, hindi ka na magbubura. Kasi wala ka na mababasa sa Bible, no? Na isang tao na pag-aari ng Diyos na nagbubura. Di ba? Wala kang mababasa nun sa Bible. Wala. Kahit ang ating Panginoon, hindi siya nagbubura. Di ba? So, therefore, if any man be in Christ, he is a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pagamat sa mundong ating ginagalawan, mga kaibigan, patuloy pa rin tayo nakikibaka. Araw-araw ay pakikibaka. No po? Araw-araw ay pakikipagtunggali. Pero gusto ko maunawaan ninyo, kung tunay na ikaw ay ligtas, ang unang-unang makikita, yung ebidensya na ikaw ay tunay na ligtas, ay yung pagkakaroon mo ng panibagong buhay. Na kahit kumbaga, kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo naging perfecto para
dalhin tayo sa kaligtasan. Hindi tayo naging matuwid para dalhin tayo sa kaligtasan. Ibig sabihin po nun, tayo pong mga tao, hindi tayo naging matuwid ayon sa ating sarili. Tayo po ay naging matuwid ayon sa ating Panginoon. Yung righteousness of God, ibinuo sa atin. Kaya nga sabi ng Romans, basahin po natin. Sa Romans po, Romans 8. Sabi po ng Bible, there is therefore, Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kaya nga, wala nang anumang hatol. Ano? To them. Sila na kay Kristo Jesus, who walk not after the flesh, na hindi lumalakad ayon sa laman, ngunit sa Espiritu. But after the Spirit, it means, kung makikita niyo po, capital S po, ang nandyan. Kasi yung nananahan sa isang taong ligtas, walang iba, kundi ang ating Panginoon o yung Espiritu ng Diyos. Ano po? Yung Espiritu ng Diyos, yung nananahan sa isang tao. Kaya yung Espiritu ng Diyos na naitanim sa iyo, hindi pwede na hindi magatid ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Although kagaya ng sinabi ko kanina, hindi mo kailangan maging perfecto para maging karapat-dapat ka sa Diyos kasi alam ng Panginoon na hindi natin magagawa na maging perfecto. Ngayon, pansinin mo yung pinagkaiba ng isang taong ligtas at hindi ligtas. Gusto ko mo nawaan ninyo, pag ikaw ay yung tao na tunay na kumikilala sa Panginoon, and then tinanggap mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang sabi ng Bible, wala nang anumang hatol ang na kay Kristo Jesus, na hindi na siya lumalakad ayon sa laman, ngunit lumalakad na siya ayon sa Espiritu. Kaya yung Espiritu na meron tayo o yung Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, nagbubunga yan. Yun po yung naghahatid sa atin sa good works. Yun po yung Espiritu ng Diyos. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi kaya ka gumagawa ng mabuti. Dahil yung Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo, yun yung nagbubunga. Tignan po natin ang Galatians 5. Galatians chapter 5, verse 22. Ang sabi po ng Bible, but the fruit of the Spirit. Pag tinignan niyo po yung Romans chapter 8, verse 1, yung who walk not after the flesh, but by the Spirit, or but of the Spirit. Kung mapapansin niyo po, capital S po yun. At dito rin po sa Galatians chapter 5, verse 22, capital S din. Ibig sabihin, yung Espiritu na nananahan sa atin, magkakaroon ng bunga. Ano sabi po dyan? But the fruit of the Spirit. Ano yung bunga? Hindi yan bunga ni but the fruit of Lino Ortega. Hindi po yan bunga ni Lino Ortega. Ang sabi po ng Bible, but the fruit of the Spirit. It means, yung gumagawa para tayo ay maging maayos. Gumawa ng maayos, di ba? Maging maayos sa lahat ng bagay ay yung Espiritu na sinasabi mong tinanggap mo. Ang sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is love. Kaya meron kang hindi yung love, hindi yung love sa sarili. Kasi meron yung tatlong uri ng love. No po, meron tayong tinatawag na eros love. No po, na kung saan yung pag-ibig to sa opposite sex. Meron din tayong tinatawag na agape love, na kung saan ito yung pag-ibig na tumutukoy sa kapatid sa Panginoon o sa kapatid sa laman. Meron din tayong tinatawag na phileo love, yung tumutukoy dun po sa kapatid sa laman o kapatid sa Espiritu. Ang isa naman, yung agape love naman, tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon yung love dito, ito po ay tinatawag na agape love. And then, kalakip ng agape love, yung phileo love.
Di ba? Kalakip ng Peleo lang, yung ng agape, yung Peleo at sa Eros. Gusto ko po manuwaan ninyo. Ang sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is love. Yung love na yan, na yung pag-ibig na dapat meron tayo, ay pag-ibig na kung saan may tataas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Kasi pwede ka naman umibig ng ano eh. Di ba? Kahit hindi mo kilala ang Diyos, pwede kang umibig. Umibig sa yaman, umibig sa anumang bagay. Marami, kaya yung mga pag-ibig na yun, na meron ka na, wala pa yung Espiritu, naghatid sa'yo ng kapamakan. Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nung tinanim mo ang Panginoon sa'yo, yung Espiritu ng Diyos ay nanahan sa'yo. Ngayon, ibang pag-ibig naman yung itinanim ng Panginoon sa'yo. At yun ay nagbubunga ng pagmamahal sa Kanya. Pagmahal mo ang Panginoon, mamahalin mo ang mga tao. Pag minahal mo yung mga tao, di ba maraming mga tao ang magmamahal sa Panginoon. Yan po yung salitang love na tinutukoy sa Bible. But the fruit of the Spirit is love. Di ba? Kaya yung ginagawa mong pag-ibig, kung ito ay nagsasabi na mahal mo ang Panginoon, hindi ka mahirap turuan ng salita ng Diyos. Hindi mahirap para sa iyo ang pasunurin. No, kasi hindi naman ikaw yung gumagawa eh. Kung yung tunay na yung Espiritu ng Diyos ang nananahan sa iyo, yung Espiritu ng Diyos ang gagawa para maghatid ng pagbabago sa buhay nating mga tao. Kaya dito, pag sinabi mong ibigin mo ang pagbabasa ng Bible, hindi naman ikaw yung pinahihirapan, hindi ka pinahihirapan. Kasi kung may tunay kang pag-Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo, napakadali para sa iyo ang magbasa ng Bible. Pangalawa, kung may Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo, napakadali sa iyo para mahalin ang panalangin. Pangatlo, kung may tunay na may Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo, napakadali para sa iyo para mahalin ang church na po. Kasi yung Espiritu ng Diyos nasa iyo. Nasa iyo yung Espiritu ng Diyos. And then, nagkakaroon ka rin ng bunga ng joy, ng kagalakan. Yung kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Di ba? Yung kagalakan na matatagpuan mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Napakarami yung bunga. At kung iisa-isayin niyo po, lahat ng yan may kahulugan. Yung bunga, yung paggawa ng mabuti, yan po ay hindi para maghatid sa atin sa kaligtasan, kundi yan po ay resulta nung ikaw ay kumilala, nung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Yung Espiritu ng Diyos ay nanahan sa iyo at yung Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa iyo ng dahilan para paglingkuran siya, paglingkuran mo ang Diyos dahil sa Espiritu ng Diyos. At kung ikaw wala ka pa doon, kaibigan, hindi mo iibigin ang magbasa ng Bible. Ako na nagsasabi sa iyo. Pag wala pa yung Espiritu ng Diyos sa iyo, hindi mo iibigin ang magbasa ng Bible. Pag wala pa yung Espiritu ng Diyos sa iyo, hindi mo iibigin ang manalangin. Pag wala pa yung Espiritu ng Diyos sa iyo, hindi mo iibigin ang manambahan. Bakit? Kasi walang dahilan para sa iyo na gawin yung mga bagay na yon. Hindi kagaya na kapag ang Panginoon ay nananahan sa iyo, ang Diyos ang siyang gagawa para ikaw ay magkaroon ng kaayusan upang ikaw ay makalakad ayon sa kanyang kalooban, hindi sa ayon sa ating kagustuhan. Kasi ang ating kagustuhan ay naghatid sa atin sa kapamakan. Ang ating kagustuhan ay naghatid sa atin sa pagbaliwala sa Diyos. Ang ating kagustuhan din naman ang naging dahilan upang hindi tayo makalakad ayon sa nais ng Diyos sa atin. Diba? Kaya pag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya, mali bang sabihin, ako'y nananampalataya at tinatanggap ko si Jesus sa aking puso bilang tagapagligtas? Mali bang sabihin yun? Samantalang ang linaw naman sa Bible, na sinabi ng Bible, ang sino bang sumampalataya? Binigyan pa ng John 3:16. For God so loved the world that He
gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Binigyan pa ng date ng Bible. Tapos sasabihin ng mga tagapagturong kulto o mga bulang tagapagturo, hindi sapat ang mananampalataya ka lang. Abay, hindi ka maliligtas niyan. Napakahirap para sa inyo ng kaligtasan. Samantalang hindi mo rin naman magawa kasi kung ang Bible ang gagawin mong basihan para sa iyong kaligtasan, abay, mahihirapan ka. Napakaraming utos sa Bible. Sa Old Testament pa lang eh. Di ba? Baka magreklamo ka na. Taon-taon, araw-araw, wala silang ginawa kundi maghandog sa templo. Di ba? Sasabihin sa kanila kung ano yung bawal, huwag kang kakain ng ganito. Dapat huwag kang magdadamit ng ganito. Eh kung Old Testament ang pagaganahin mo para sa iyong kaligtasan, eh may hindi ka maliligtas. Ang dami kayong bawal doon. Di ba? Dito lang sa atin, konting bawal lang. Dami na nagre-reklamo. Samantalang sa Bible, pag binasa mo yung buong Bible, abay, makikita mo kung gaano katindi. Di ba? No Old Testament. Kaya nga po mga kaibigan, hindi na po pinabigat ng ating Panginoon. Di ba? Ang gagawin natin pagsunod sa Kanya, kung tutusin kagaya ng sinabi ko kanina, yung Espiritu pa rin ng Diyos ang kumikilos para tayo makasunod sa Kanya. Di ba? Kasi kung tayo lang, ayaw natin. Kung tayo lang, ayaw natin. Ngayon tignan natin yung Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Verse 1. But I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto me. Okay. Sorry. Verse 12, chapter 2. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only. Kaya mga minamahal, nakagaya lamang na lagi niyong pagsunod sa akin, hindi lamang kung nandyan ako, but now much more in my absence. Ngunit dapat mas sigit, no? Kung ako'y wala sa inyo, work out your own salvation with fear and trembling. Ito pong talatang ito, yung work out your own salvation. It doesn't mean na ang isang tao, kinakailangan niyang gumawa ng kanyang paraan para siya ay maligtas. Kundi, ito pong talatang ito ay tumutukoy sa mga taong ligtas na ipabuhay nila yung kaligtasan na meron sila. Kaya yung sinasabi, work out your own salvation, parang ganito yan, tara, work out tayo. Naku, wala akong ano ah. Kumbaga parang, ikaw, napakasimple lang. Pag sinabing gusto mong magpalaki ng muscle, hindi nangangahulugan na wala kang muscle. Mag-work out ka para yung muscle mo lumaki. Hindi ibig sabihin nung kaya ka nag-workout kasi wala kang muscle ako kahit hindi ako nag-workout, may muscle ako eh. Di ba? Hindi po yun patungkol sa kaligtasan na kailangan mong trabahuin yung kaligtasan mo. Abay, paano paraan? Di ba? Walang maliligtas sa inyo. Pag ganyan yung sistema na gagawin nyo pagdating sa kaligtasan, sala-sala. Di ba? Minsan ka lang pumunta na simbahan, tapos salvation, gusto mo, i-work out yung salvation mo. Hindi ka makasunod sa salita ng Diyos, tapos gusto mo, i-work out yung salvation mo. Ano pa, hindi mo masunod yung Bible sa madaling salita, tapos gusto mo, i-work out yung salvation mo. Abay, napakahirap po nun. Saka ang kausap po ni Apostle Pablo rito, mga kaibigan, yung kausap po, yung ni Apostle Pablo, yung Church of Philippi. Yung Church of Philippi. Kaya nga sa chapter 1, makikita po natin na ang tawag niya dito sa mga to ay saints.
Kumbaga sa Tagalog, santo, mga banal. Hindi po, hindi po tayo, hindi yung santo po kasi sa atin, sa kapanahonan natin, pag gumawa ka ng himala, gagawin kang santo. Yun yung pamantayan ng tao pagdating sa tinatawag na santo. No, pero pa sa Bible po, pag tinawag pong santo, ito po yung mga taong kumilala sa Panginoon. Yung katwiran, yung kabanalan ng Diyos ay nasa sa Kanya. Yun po yun. Ibig sabihin nun, isinep aside tayo ng Panginoon. Ginawa niya tayong banal, no, sa Kanyang harapan. Kahit na tayo po ay hindi karapat-dapat. Ang tawag ni Apostol Pablo sa Church of Philippi, saints or mga santo. Ngayon, pag sinabing saints or banal, abay, nakakatiyak ng langit to. Hindi pwede na sila hindi mga ligtas. Di ba? Ang sabi nga ng Bible, kung nasabi ng ating Panginoon, I know the truth and the right, without coming unto the Father, but by me. So kung nasa ng Panginoon, nandun din na tayo. Ano ba sabi niya? Tignan po natin. Balikan po natin mamaya to, chapter 2. Tingnan po natin ang Bible. John 14. Sa John chapter 14, verse 1. Let not your heart be troubled. Believe in God. You believe in God, believe also in me. Ang nagsasalita po rito lang iba kundi ang ating Panginoon. In my Father's house. Di ba? Okay, taon liwanag. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming mansyon. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. O, di ba? Naganda ang Panginoon ng lugar. Saan yun? In my Father's house. Saan yun in my Father's house? Sa langit. Di ba? Naganda ang Panginoon ng lugar sa mga taong nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Kaya dito ang tawag, santo. Sa talata na binasa po natin, ngayon, hindi pwede na ang isang tao ay tawagin banal kung hindi niya alam kung saan patungo yung kanyang kaluluwa pag siya'y namatay. Ang kinakausap ni Apostol Pablo rito, mga ligtas. Yung mga taong kumilala sa Panginoon. Di ba? Kaya sabi niya rito, sa verse 12, wherefore my beloved, kaya nga mga minamahal, nakagaya ng lagi niyong pagsunod. Nung nandyan ako, but now, much more in my absence, ngunit ngayon na masigit na wala ako. Work out your own salvation with fear and trembling. Sabi po rito, verse 13, for it is God which worketh in you. Diba? O kita ninyo, maliwanag. Sapagkat ang Diyos ang siyang gumagawa. Diba? Sa inyo, ng kanyang kalooban at gawin yung kanyang maibigan. O, kita nyo nga, ang Panginoon ng Diyos pa rin ang siyang kumikilos. Di ba? Kaya ang kaligtasan natin, mga kapatid, dyan po ay biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, bakit ka gumagawa ng mabuti? Hindi ka gumagawa ng mabuti para ikaw ay maligtas, kundi kaya ka gumagawa ng mga mabuti dahil ito yung patunay na ikaw ay ligtas. Di ba? We walk by faith and not, for we walk by faith and not by sight. It is because of our Lord Jesus Christ who died on the cross of Calvary 2,020 years ago. Siya po yung nagbigay sa atin, no, ng kaligtasan, hindi yung sarili natin. Ang nagatid ng kaligtasan sa ating mga kaibigan, walang iba kundi ang ating Panginoon ang gumagawa sa isang tao. Kung bakit siya'y nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi dahil siya ang may gusto nun, kundi yun yung bunga ng Espiritu na nasa Kanya. Lagi ninyong pakatandaan. Ulitin ko mga kaibigan, merong ebidensya. Meron laging patunay.
Di ba? Meron patunay. Kapag isang tao ay tunay na ligtas, bakit nasabi mo? Bakit ba ayaw nila na tanggapin yung manampalataya ka lang? Eh maliligtas ka. Ano bang mali doon sa patunaan na yun? Samantalang biblical naman yun. Di ba? Sa kanila, pinagpipilitan nila na lakipan mo ng gawa para ikaw ay maligtas. Wala na ba silang may pakitang biblical pa? Diba? Samantalang ang liwanag na ng for by grace are ye saved through faith and that of yourselves, it is the gift of God. And then gusto pa rin ng mga tao, dugtungan, gusto pa rin ng mga tao, ng mga tagapagturo, pahirapan yung kanilang mga miyembro. Eh, paano ka maliligtas? Diba? Paano ka maliligtas kung ganyan yung gagawin mo? Sabi ko nga po sa inyo, pagpunta nga lang ng simbahan, kinatatamaran mo. Tapos yun pa yung gagamitin para sa kaligtasan mo. Di ba? For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Di ba? Sapagkat ang Diyos pa rin ang gumagawa sa inyo. Di ba? So dito mga kaibigan, napakahalaga ho na maunawaan po natin. For we walk by faith, we believe that the Lord Jesus Christ is the only way for us to be saved. Di ba? Marami yung talata regarding po sa faith, regarding sa pananampalataya. Di ba? Kaya pag ikaw yung tunay na ligtas, ibig-ibig. Talagang makikita mo yung bunga ng isang taong ligtas. Sana ho hindi yung maging mababaw ang pangunawa ho natin pagdating sa salita ng ating Panginoon. Kasi ho, kung magiging mababaw ho yung pangunawa natin sa salita ng Diyos, abay, sabi ko paano? Parang ganito din. Yung sa James, talakayin po natin yung sa James chapter 2. James chapter 2. Ang sabi nila, what doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and hath not works? Can faith save him? Ano ba ang kapakinabangan ng mga kapatid kung sabihin ng isang tao na isipin pananampalataya at walang gawa? Can faith save him? Yung pananampalataya ba'y makakapagligtas sa kanya? Gusto ko maunawaan ninyo. Una, bago nyo ikot yung talata sa Bible, alamin nyo muna kung sino yung kausap. Ang sabi ni James or ni Santiago, ano ang kapakinabangan, mga kapatid? Mga kapatid. Ito ba ay tumutukoy sa kapatid niya sa laman? Hindi po. Hindi po yan tumutukoy sa kapatid sa laman. Paano niya naging kapatid itong mga to? Ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 23. Basahin po natin Galatians 3:26. Balikan ko po yan. Galatians 3:26. Ang sabi po ng Bible sa Galatians 3, verse 26, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Sapagkat kayong lahat ay mga naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung pagiging anak pala ng Diyos, may tamang sistema. Hindi pwede na ang isang tao, sasabihin niya sa sarili niya na anak siya ng Diyos. May sa Bible, may tamang sistema upang ang isang tao ay maging anak ng Diyos. Paano anak ng Diyos? Ang sabi ng Galatians 3:26, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Sapagkat kayong lahat ay mga naging anak